Ngayong araw po ng Linggo, August 9, 2026, meron po tayong latest na weather update. Tatlong bagyo pong minomonitor natin at lahat ito ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Aalamin din natin ang mga lugar na apektado ng habagat o ng southwest monsoon. Pero i-share nyo yung update natin para mas maraming makapanood sa latest weather update natin. So ngayon, unahin muna natin yung dalawang magkatabi na tropical depression. Etong isang tropical depression na medyo malayo, no, ay nasa 3,415 kilometers east of extreme northern Luzon. May lakas ho ng hangin na umaabot po sa 45 kilometers per hour at merong pagbugso na 55 kilometers per hour. Pagkilos naman po, pa-east, northeastward sa bilis po na 40 kilometers per hour. Ito namang isang tropical depression, ito yung mas malapit sa ating Philippine Area of Responsibility, ay meron pong lokasyon na 1,950 kilometers east of extreme northern Luzon. At parehas sila ng lakas, nasa 45 kilometers per hour. Ang pagkilos po ay nasa bugso naman ay nasa 55 kilometers per hour. Ang pagkilos ho ay pa-east, southeastward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Hindi na natin isasama ito, ha. Ito ay tropical storm at merong international name na Chanhom, no. Pang-apat ho sana yan, pero i-monitor lang muna natin yung tatlo. Ito namang pong Typhoon Dolphin na nanatili pa rin sa ating monitoring system dahil bahagya hong bumaba ang kanyang track dahil sa paghigop sa habagat o southwest monsoon. Ang Typhoon Dolphin ay meron pong lokasyon sa ngayon na 745 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Merong lakas ng hangin na umaabot sa 130 kilometers per hour. Merong pagbugso na 160 kilometers per hour. Ang pagkilos naman pa west-northwestward sa bilis ho na 15 kilometers per hour. Bukod dyan, ito, isama na natin yung LPA, Inbes, ito, no, sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ngayon naman po, tignan natin ang mga lugar na patuloy pong naapektuhan ng habagat o southwest monsoon. Sa inilabas ho ng pag-asa na forecast weather condition, sa area pa rin ho ng Ilocos Sur, La Union, kasama ang Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, monsoon rains ang nakatala dyan, no, weather condition. So yan yung mga mayat-mayang pag-ulan dahil po sa habagat o southwest monsoon. Kalat na yung habagat, kitang-kita naman natin. Inahatak kasi yan ng Typhoon Dolphins at kasama din sa humahatak itong mga bagyo na nasa labas ng ating par. Sa area po ng Metro Manila, dares po ng Ilocos Region, dares po ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, kasama ho ang Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, ang Batangas, Oriental Mindoro at Antique ay patuloy din makakaranas ng occasional rains o yung mayat-mayang pag-ulan dahil po sa habagat o southwest monsoon. Kitang-kita naman natin kung papaano lalong lumalakas ang habagat o southwest monsoon dahil sa mga bagyong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa parte naman ng Batanes, asahan po natin ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa trap or extension ng hangin ng Typhoon Dolphin. Marami nagsasabi, wala na daw yung Typhoon Dolphin, no? Nandyan pa po, no? Kitang-kita pa sa ating monitoring system at kinakailangan natin yan mag-ingat yung parteng mga kababayan natin sa extreme northern Luzon nakatira. Sa area naman po ng Negros Island Region, kasama po ang Central Visayas, dares po ng Luzon, Leyte at Southern Leyte ay mag-ingat pa rin sa banta po ng southwest monsoon o mas lumalakas po na habagat. Ang habagat po ay mas matindi ang epekto ngayon kaysa nung nauna. Bakit? Sinabi daw nung nakaraan na ito'y pahina na ng pahina. Yes, ito'y dapat hihina na pero dahil sa muling bumaba ang track ng Typhoon Dolphin at sunod-sunod yung mga bagyong nabuo sa labas ng ating par, nagkaroon ulit ang tinatawag na rapid intensification o biglang paglakas ang habagat o southwest monsoon. Yung nararamdaman natin, nararanasan natin ng mga malalakas na pag-uulan ngayong araw po na ito, yan ho ay dahil po sa enhanced o mas malakas ho na habagat. Sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, kung makikita nyo, hindi naman direktang apektado ng tinatawag po natin na
habagat o southwest monsoon. Pero mag-ingat tayo sa banta ng mga localized thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi. Ang habagat ho ay tatagal pa hanggang sa 3rd week po ng Agosto. So ibig sabihin ito, tuloy-tuloy ang mga pag-ulan na ating mararanasan hanggang sa mga susunod na mga linggo o mga araw. Ngayon, banggitin ko naman yung mga lugar na makakaranas ng orange hanggang yellow warning dahil po sa habagat. Ngayong hapon po ng linggo, meron tayong tinataya na orange warning na 100 to 200 millimeters na dami ho ng pag-uulan sa parte pa rin ng Ilocos Sur, La Union, Abra, kasama po ang Benguet, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Yellow warning naman na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ng aasahan sa Ilocos Norte, sa parte ng Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, kasama po ang Nueva Vizcaya, Tarlac, kasama ang Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, at Antique. Ito naman po, pagdating po ng Lunes po ng hapon, meron naman tayong orange warning, 100 to 200 mm pa rin na dami ng pag-ulan ang aasahan. Diyan pa rin po sa Ilocos Sur, sa may La Union, Benguet, parte na Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. 50 to 100 mm na dami po ng pag-ulan naman ang aasahan sa may Ilocos Norte, sa may Pangasinan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, kasama ho ang Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan pa rin, Metro Manila, Rizal, parte ng Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, at Antique. Yang mga lugar na binanggit ko, lagi ko pong ipapaalala na mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. Ang habagat po, saglit kong i-explain sa inyo kaya nangyayari yung paglakas nito ay dahil po sa mga bagyong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At napakalaking impact po ng Typhoon Dolphin dahil siya ang pinakamalakas na bagyo na nasa labas ng ating PAR na siyang humahatak dito sa habagat o southwest monsoon. Ang habagat naman ay pwedeng humina o mangyari yung tinatawag natin na monsoon break, pansamantalang paghina o pagkawala ng habagat kapag walang bagyong papasok o low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility. But this time, sunod-sunod dahil meron tayong Typhoon Dolphin, meron dalawang tropical depression, may isa pa tropical storm, hindi ko na nga po isinama yan, meron pang low pressure area. Ang pag-uulan po ay kasagsagan ngayong Agosto at inaasahan natin alinman sa mga bagyong yan ang pumasok, kahit isa dyan sa tatlo na yan, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay tatawagin pong bagyong Neneng. Tandaan ninyo ang magiging bagyong Neneng ay pang 14 na bagyo ngayong 2026 at pangatlo naman po ngayong Agosto. Sa ngayon, hindi pa natin malalaman kung magiging typhoon o super typhoon ang alinman sa bagyong papasok sa loob ng ating PAR. Especially yung dalawang tropical depression, kinakailangan po nating i-monitor yan. Ngayon, bigyan ko kayo ng mga short na paalala. Yung mga low-lying areas, lalo na po sa parte ng Metro Manila, tignan nyo yung mga kanal, mamaya kasi barang-bara na o barado na nung sobra dahil sa mga basura. Mabilis ho ang pagbabaha kapag kaganyan. Yung mga gamit din natin, secured natin, ilagay natin sa second floor o sa mas mataas na lugar kung meron pong itataas pa yung mga lugar natin para sa mga safety ng ating pamilya, no? Ng mga gamit natin. I-unplug din ang mga appliances. Yung mga nakatira naman, malapit po sa mga baybayin, malapit sa ilog at sa karagatan, malapit sa paanan ng mga bundok, pwede ho kayo lumikas. Bawal din hong pumalaot ha, makipag-ugnayan po kayo sa LGU dahil safety natin ang importante. Go bags dapat meron din, mag-stock ng pagkain. At may nagtatanong kung may pasok ba sa Lunes. For sure wala pong pasok sa Lunes dahil nga po sa banta ng mas lumalakas po na habagat. Actually, ang habagat na ito nasasamahan na ng mga malalakas na hangin.
dahil yan sa Typhoon Dolphin at sa mga bagyong nasa labas ng ating par. Kaya nga po marami nagsasabi, bakit ganito ang lakas ng habagat? Kasabihan nga ng mga matatanda yung tinatawag na siyam-siyam. Yung napakatagal o napakahabang duration po ng mga pag-uulan na inaabot minsan ng almost 1 month. Kapag ganito ang sitwasyon natin, hindi na nagiging maganda ang pag-uulan, no? Bumabaha na ho. Kasi may mga kababayan tayo, no, maaray na dahil nga po sa mayat-maya pag-ulan, baha na daw po sa lugar nila. So yan mo lang update natin, mamayang hapon meron ulit, mag-antabay kayo, no, sa ating channel. Maraming salamat, God bless po sa inyong lahat.